25,000 pesos lang ang budget. Pwede na ba yun? So ito mga Lodi, kilala nyo ba si ECG Solax? Matagal lang sinasabi sa atin na try mo naman na gawa ng setup si ECG Solax. So ito mga Lodi, pagbibigyan natin. So maganda naman daw ang review naman dito kay ECG Solax. At ang bida natin ay yung ECG Solax 12V 2 kilowatts. Ang presyo niya ay 10,000 pesos. So merong presyo ng 8,000, merong 10,000, merong 13,000 to 14,000. Doon tayo sa gitna, 10,000 pesos. Nakakatakot naman yung masyadong mura. So ito ay 2 kilowatts. At ang maganda dito kay ECG Solax, kahit paano naka-hybrid inverter ka na. Bi-directional yung kanyang inverter. Meaning, malakas yung kanyang charging from solar at from AC. So hindi mo na kailangan maglagay ng external na mga MPPT kasi built-in na yung kanyang MPPT. Isa pa ay meron na siyang display para kahit paano hindi ka na nangangampat, hindi ka na nagtsachamba kung ilan yung wattage mo na ginagamit. Ilan ba yung harvest niya? Ilan ba yung state of charge ng kanyang battery? So makikita mo sa display. Tapos kung magseset ka, nakikita mo sa display. Importante meron siyang display. So ang solar input nito mga Lodi ay nagre-range ng 30 to 500 volts DC. So mataas, ibig sabihin ay pwede kang mag-upgrade. So habang nagsisimula ka isang 600 watts, 700 watts, pwede na. Tapos magdadagdag ka na lang unti-unti kung sakali magdadagdag ka ng battery. So flexible siya. Ang maganda dito ay can run without battery. So ibig sabihin ay para siyang grid tying. Siguro meron siyang built-in na limiter para kahit paano hindi siya mag-feed in sa grid. So maraming nagsasabi kay Anern meron siyang built-in na limiter. So pwede mo siyang iset na hindi siya mag-export. Then ganda nun. Kasi nga sa tingin ko hindi siya magiging independent kung solar lang walang battery. Tapos walang grid. Paano kung bigla makulimlim? So shout out na lang sa mga load mo kung sakaling ganun. Siguro pwede mayroon siyang kasamang grid. So meron siyang priority solar, tapos secondary ay grid. Kung sakaling kumulimlim, meron siyang grid. Isa pa ay auto sense na rin yung kanyang frequency. So pwede siyang mag-adapt ng 50 or 60. Kagaya ni PowerMR, pag may araw 60, pag walang araw 50. Ewan kung bakit gano'n. Tapos kung may grid naman, self-adaptation siya. So 60 yung AC, yung grid 60 naman yung output niya. Pag brown out, nagiging 50. Ang gulo siguro hindi naman to. Okay naman siguro siya. So ang range ng kanyang wattage ay 2,000 watts. Tapos meron siyang surge na hanggang 4,000 watts. At higit sa lahat ay pure sine wave yung kanyang output. Ibig sabihin, pwede sa lahat ng klaseng load. Motorized, electric fan, mga electronic, safety siya. Then, bi-directional yung kanyang inverter. So pwede siya maging MPPT charge controller, pwede siya maging AC output, kumbaga typical na inverter. So maganda kasi ang bi-directional compare sa mga toroidal. Medyo complicated na explain yon. So ang kanyang startup voltage, yung kanyang MPPT ay 40 volts. So kahit babagsak yan hanggang 30 basta malakas yung araw, nagkakarga pa rin siya. So pwede sa kanya yung 600 watts kahit isa lang or 700 watts na solar panel. So ang presyo ni ECG Solax na 12 volts 2 kilowatts ay nasa 10,000 pesos. Sulit na para sa akin. Kung sakaling mag-i-start kayo sa ganito, pwede na siya. And ready siya kung sakaling mag-upgrade kayo. Kasi nga ay retrofitted siya kahit anong klaseng hybrid inverter. Kahit toroidal nga pwede rin Yun nga lang kasi magda-down grade kayo doon, hindi upgrade. So pagdating sa battery ay syempre yung ating nasubukan na rin si Watt Cycle. Yung 100 Ah na 12 volt niya. So nagkakahalaga ng 10,000 pesos lang yung kanyang 100 Ah. Ang maganda kasi kay Watt Cycle, mataas yung kanyang life cycle, nasa 15,000 cycle. Tagal nun. 40 years. 41 years ngayong computation dyan sa sakali. Pero siguro mga 20 years lang. At tagal nun. Tapos grade A plus yung kanilang cells na ginamit. Maganda yung BMS, maganda yung bus bar, matibay yung pagkakabuild sa battery.
So pag bumili kayo ng ganyan, subukan yung buksan, ang ganda. Then pagdating sa solar naman ay yung sinabi ko kanina, mababa lang yung kanyang startup voltage hanggang 40 volts. Diba? So pwede rin isang 700 watts. Pag trick yung araw niya, hindi nyo mapapabagsak yan. 600 watts, pwede kahit isa lang muna, starting lang. Then kapag nagkapera ka ulit, nagkasweldo ka, bili ka ulit ng isa. Series mo na yan. So ito paano, mabuo mo yung 4. Kahit siguro mag-upgrade ka ng battery, doble mo maging 200 AH, kalahating araw lang yan, puno na yung battery. Sobra pa. Pwede mo pang isabay mag-aircon, magluto. Kasi kaya-kaya na yan yung yung induction. Ito paano? Induction cooker kasi, nagre-range lang sila 1,200. Pwedeng aircon, 0.5, inverter type, kahit 4. Yes, 4 na freezer kaya niya i-rep, mababa lang naman basta inverter type. Electric fan, washing, water pumps, kaya na yan. 12 volt, malakas-lakas na 2,000 watts. Yan, so para sa akin, sulit na yan. So ang presyo nung solar, dyan sa labas, nasa 6,000 pesos daw. So nagkakalaga ng 26,000. Tapos yung mga accessories, mga railings, kahit wag muna. Basta importante, meron kang circuit breaker na yung set na gano'n, may box. Then SPD. Pag gano'n kasing isang solar panel, kahit di pa pwede. Kahit wag muna kasi nga mababa lang naman yung voltage nun Siguro pwede ka mag SPD na kung sakasakaling range ng 200 volts DC, yun pwede na kung sakasakali. Pero matagal-tagal pa yun kung sakaling mag-upgrade ka. So sa halagang 26,000 pesos, pwede ka na mag-start. Diba? Yung solar panel kahit anong brand pwede. Basta 600 watts. Basta yung trusted nyo na brand pwede na. Kahit inverter lang, battery, solar panel, gagana na yan. Pansamantala. Then saka nyo na lang unti-untiin yung mga ganitong accessories, mga circuit breaker, SPD kung sakasakaling mataas na kumbaga yung range ng solar panel nyo. Pero kung mababa lang muna, hindi wag muna. Basta kita paano pag mag-maintenance kayo, meron siyang cut off. Bili lang kayo ng ganito, AC or DC. Ayan sa siguro sa sa solar panel, mag 20 ampere kayo na pang DC. Yung brand, bahala na kayo. Tapos sa AC, 20 ampere lang, pwede na yun. 20 ampere. Mahirap naman pag masyado mababa. Baka may mag-trip siya pag niloadan ninyo na na bigat-bigat, tapos yung surge niya bibitaw siya. So maraming salamat sa nagtanong at sinuggest natin. Kung sakasakali kung sundin nyo, di pwedeng lang. Kung hindi, di nasa sa inyo pa rin yan.